Biyahing Kapitolyo, sabay-sabay, tara na. Arangkada na. Kwento ng bawat bayan, ang kalingang laging nariyan. Wala na inilaan, talino at puso, yan ang ating puhunan. Sa kalsada ng pag-asa, may direksyong malinaw. Sama-sama, lakad tayo sa hakbang ng lalawigan. Ikaw ang kabalikan. Biyaheng Kapitolyo, serbisyong tapat sa Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, matatag na Batangas, yan ang puso talino. Bukas ay abot kamay, kapit bisig sabay-sabay. Biyaheng Kapitolyo, Tungo sa serbisyo, Kapitolyo. pusong Batanggenyo. Talino at puso. Sa bawat kilometrong ating tinatahak, naroon ang kwento ng pag-asa. At sa bawat stopover, serbisyong may puso ang hatid sa bawat Batanggenyo. Sa ating bawat pagbiyahe, baon natin ay magandang pagbabago. Mas malapit, mas mabilis, at mas pinatibay. Ito ang bagong mukha ng ating ugnayan. Kaya naman mula po dito sa Batangas Provincial Information Office, ay samahan niyo po kami ngayong araw ng Wednesday para na naman po sa isang makabuluhang talakayan na lagit-lagi nakalaan sa public service. At ito po ang opisyal na programang panradyo ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas, ang inyong Biyaheng Kapitolyo! Talino at puso. Ayan, muli magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, Batangas! At syempre ngayong araw ay napapakinggan nyo na po muli ang inyong mga lingkod. This is yours truly, Ornel Tabares Jr. At ako naman po, si Cheryl May Halili. Ayan at so far so good, gumaganda at patuloy na paganda ng paganda ang ating araw ng Miyerkules. Yes naman, partner. Ayan, talagang mula sa panahon, mula sa mga ipagdiriwang, hanggang sa ating mga kasama, talagang nagagandahan na Oo rin. naman. Oo. At syempre, dahil nga ngayong buwan ng Hunyo, ay isa sa masasabi nating mahalagang ipinagdiriwang. Totoo. Bukod dun sa ating kalayaan, ay syempre, meron ding ipinagdiriwang na isang masaya, makulay, at talaga namang mahalagang pagdiriwang. And actually, partner, napakaganda na parang itagline natin ngayong araw ng Miyerkules ang mapagpalaya at Yun makulay na Miyerkules Tama. sa ating lahat. Kaya Ayun. naman makulay na makulay ang ating kasuotan At ngayon. tayo ay free na free din naman ngayong Yes. araw ng Wednesday. But before that, I believe bago tayo mapaloon sa ating magiging talakayan na talaga ng mga bukod sa makabuluhan ay kapupulutan ng aral at inspirasyon. naman. I believe, partner, ikaw ay may baong announcements today. Yes. At bago po tayo magtungo sa ating talakayan, talagang pakinggan muna po natin ang ilang mga anunsyo mula po sa Malampaya, ganun din po mula sa Provincial Health Office. Magandang araw po sa ating lahat. Ito ay isang pampublikong anunsyo mula sa Department of Energy at ng operator ng Malampaya, ang Prime Energy. Magkakaroon ng scheduled maintenance shutdown ang Malampaya na magsisimula ngayong June 15, 2026. Isasagawa ang maintenance shutdown na ito upang masiguro ang ligtas na operasyon ng pasilidad at bigyang daan ang pagkokonekta ng mga bagong balon ng Malampaya. Ang mga hakbang na ito ay kritikal upang mapanatili ang ligtas, maaasahan at epesyenteng supply ng natural gas para sa mga power plant na tumutugon sa pangangailangan sa kuryente ng Luzon. Nakatakdang i-switch off ang natural gas supply sa Tabangao sa unang minuto ng June 15. Sa ganap na alas 7 ng umaga sa June 15 at June 16 ay magkakaroon ng flaring activity sa onshore gas plant ng Malampaya.
kung saan may maaobserbahan na apoy o flaring na may kasamang kakaibang ingay na dala ng pressure o paglabas ng natural gas. Ang flaring ay tatagal ng 15 minuto hanggang 30 minuto kada oras na may pagbugso na kakaibang ingay hanggang alas 11 ng umaga. Ito ay isa sa gawa sa araw upang hindi makaabala sa mga residente ng komunidad na malapit rito. Magkakaroon ng ikalawang flaring sa nalalapit na pag-resume ng gawain sa planta. Hinihiling namin ang kooperasyon ng lahat habang isinasagawa ang nasabing maintenance shutdown. Maraming salamat sa inyong pangunawa. Magandang araw mga kadugo. Ako si Paula Alison Aranyo, ang inyong Batangas Provincial Blood Council Ambassador. Sa ngalan po ng buong Batangas Provincial Blood Council, buong puso po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa ating taunang pagdiriwang ng World Blood Donor Day sa June 11, 2026, Huwebes sa ganap na 8 ng umaga hanggang 2 ng hapon. Ito po ay gaganapin sa Casa Veronica, Lindo Village, Barangay Wawa, Nasugbu, Batangas. Ngayong 2026, ang atin pong tema ay One Drop of Humanity, Give Blood, Save Lives. Paalala po ito na sa bawat patak ng dugong ating ibinibigay, may buhay tayong natutulungan at pag-asang na ibabahagi sa mga nangangailangan. Inaanyayahan namin ang lahat ng kwalipikadong donors na makiisa sa adhikaing ito upang magbigay ng dugo, magligtas ng buhay at maging bayani ng ating komunidad. Muli, ako po si Paula Alison Aranyo, ang inyong Batangas Provincial Blood Council Ambassador at magkita-kita po tayo sa Nasugbu, Batangas sa June 11. See you there! Talino at puso. Ayan, muli iyon po ang ilang mga paalala mula po sa ating mga kaibigan from Malampaya and of course sa ating Blood Council kay Miss Paula na nagpabaon pa ng kanyang napakatamis na flying kiss sa atin this Wednesday morning. Ayan, and partner, syempre, speaking of mga magiging kaganapan, alam naman natin na ito pong buwan ng Hunyo ay ating ipinagdiriwang ang Pride Month. Ayan, isa po itong panahon ng pagkilala, kasama na po ang paggalang at pagpapahalaga sa mga karapatan, kontribusyon at syempre natatanging kwento ng ating mga kapatid from the LGBTQIA+ community. At tama ka dyan, partner. Dahil sa bawat kulay po ng bahaghari, ay sumasailalim po ang tapang na maging totoo sa sarili. Yes. Yung lakas na harapin po ang mga hamon at ang pag-asa po na makamit ang isang lipunang may pagkakapantay-pantay para po sa lahat. Yan yung natin lagi, the battle cry of Correct. this community. Alam naman po natin na ang bawat kulay po ng bahaghari ay may baon-baon na kwento. Check. Kwento ng isang anak na nangarap matanggap ng kanyang pamilya. Check na check. At kwento ng isang kabataang natutong mahalin ang kanyang tunay na pagkatao. Totoo. At kasama pa rin diyan yung mga kwento, halimbawa, ng isang manggagawa. For example, nagsusumikap at nagsikap upang patunayan ang kanyang kakayahan. Tama. At syempre, ang kwento ng taong piniling maging totoo sa kanilang sarili sa kabila po ng mga pagsubok at mga diskriminasyon. Totoo yan. Kaya naman po, ngayong araw ng Miyerkules, tampok po sa ating pinakabagong episode today ay ang kwentong tiyak po nakapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Paano? Siyempre kasama po and together with our kapatid mula po sa Wagayway Equality Incorporated, their Deputy Officer and Transgender Focal Person, Miss Jira Samson. Ayan. At kasama din po natin ang President ng Parine, Promoting Advocacy Rendered in Neutral Equality Incorporated, si Mr. Arvin Valencia mula po sa Santa Teresita. Ayun naman, sa inyo pong dalawa, Miss Jira and Sir Arvin, magandang umaga po! Good morning po. My God, good morning. Makulay na umaga sa probinsya. Ayun naman. Oo. Siyempre, first things first, kamusta po kayo sa Parine, Sir Arvin? And kamusta po kayo sa Wagayway, Miss Jira?
agang kumustahan ito. Okay. So well, dahil po ang Parini po ang bago pong pangalan ng Provincial LGBT Alliance of Batangas ngayon, and ako po ang nahalal na bagong presidente. So Yun naman. medyo mabigat-bigat ito ng konti, no? Dahil syempre isipin natin ano ba yung mga pwede natin gawin para sa mga kapatid natin para mas lalo pa nilang ma-embrace at lalo pa silang maging matatag na kasamahan natin sa organisasyon ng LGBT. So, okay lang. Kakayanin natin to. Yun naman. Yan. And si Miss Gira naman po. Hello po, muling makulay na umaga po sa probinsya ng Batangas. Ako po si Gira Samson, Deputy Officer ng Wagaywa Equality. Kamusta nga ba ako ngayon? Okay lang naman po. Galing po tayo sa duty natin sa isa po naming opisina na nagre-refer ng mga clients, LGBTQIA+, people, everyone in between with their concerns on their sexual health. And so far, so good. Masaya po tayo na kaakibat ng ating trabaho ay ang advocacy. So, happy-happy lang po this Pride Month. Ayan. Sige, okay. Yeah. Actually, partner, gusto ko na simulan agad yung kwentuhan natin eh. Kasi gusto ko na agad tanungin sa kanila, kailan ba at paano po nagsimula yung advokasya ninyo? Patungkol po dito sa ating LGBTQIA+. Okay, so yung advocacy kasi ng dati nga yung PLAB, no? So dahil na bago nga siya, more on gathering talaga siya eh. Gathering siya para sa lahat ng mga LGBT sa buong bayan ng Batangas. So, nag-iisip talaga ang provincial na gumawa ng mga activities na mag-gather sa kanila lahat. So far siguro ang gagawin na lang namin ngayon is kailangan lang namin siyang i-improve or i-upgrade, magdagdag. Kasi baka mas ma-appreciate nila kung mas makakagawa tayo ng makakapagdagdag tayo ng mga activities na may enjoy nila. Ano po? So, doon sa advocacy, marami naman talaga tayong pwedeng gawin. At alam nyo naman natin kapag ang mga LGBTQ, wala akong masabi. As in, nasa kanila na lahat. Yun po. On my end naman po, kailan at paano po nag-start yung advocacy ko in terms of the LGBTQIA+ individual and community. I myself is part of the LGBTQIA+ community serving as the T or the transgender. So initially, parang bata pa lang po ako, innate na sa atin or nasa loob na natin yung advocacy when it comes to our community. At parang hindi na natin siya maiiwasan. It is our due responsibility to start our advocacy, of course, with pride. Bilang isa rin po ako sa mga kabataang nakaranas ng diskriminasyon, I don't want other people to experience the sorts of the things that I have experienced. So ngayon po, ilalaban natin na at this very generation, we do have an acquired system of a community wherein we are all fighting for our rights. Unlike before, na hindi po siya masyadong natatakal. So doon po siya nag-start. It started as a simple dream and an experience of a transgender individual who is working towards the community. Thank you. And nakakatuwa, partner, kasi kanina nabanggit ni Sir Arvin upon his introduction na ang role na kanyang ginagampanan ay napakabigat. Yes, And imagine, we as part of this community, mabigat na yung role na meron tayo everyday pa lamang. How much more to stand up and lead the whole community para, di ba, to fight, hindi naman talaga laban, but to voice out, to spread this advocacy na kagaya na nabanggit na advokasya na baon-baon ni Miss Gira as the T in the LGBT. Sobrang inspiring din, which leads me to the next question. Ano ba yung inspiration? Ano ba yung nagdadrive sa inyo para maging primary medium na tagapagtaguyod ng equality and inclusivity? Well, on my end po, personally, para po kasi sa akin personal na advokasya po, yung advokasya for LGBTQIA+ community. Kasi buhay po natin to eh. Tayo po ito, tayo nakakaranas ito, parte tayo ng sistema na hindi po umaayon sa atin. Ang nagda-drive po sa akin to pursue our passion into acquiring inclusivity and equality in our community is up until now, wala pa po tayong national law na pumoprotekta para sa atin at sa everyone regardless of their SOGSC or yung gender identity, sexual orientation, expression, and characteristic. Kung tayo man po ay ma-discriminate sa kalsada, sa labas, wala pong batas na pumoprotekta sa atin. At nakakalungkot po yun na. Isa pa rin po sa nagda-drive sa akin is up until now, hindi pa rin po legal yung gender-affirming hormone therapy para po sa mga transgender individuals na kagaya ko. Marami po tayong mga trans nene or mga kabataan na nasa transgender community na nagsa-self-medicate with the lack po of the funding, DOH protocol, at mga batas po na pumoprotekta sa amin. Isa pa rin po siguro sa nagda-drive sa akin is up
until now, there are 70 plus countries in the world na illegal po ang pagiging bakla. Maaaring makulong, mabitay, mapatay dahil lang po sa pagiging bakla at nakakalungkot po yon. 70 countries plus in the entire world. Illegal po tayo. So bakit po tayo titigil? So that's what drives us in this advocacy. Eagerness, no? Oo. To Sir Arvin naman, ano po yung naging drive ninyo at parang naging calling na, teka, this year tayo naman. Yes, ang Titindig akin tayo for naman, the community. siguro ang inspiration ko is, ayoko na makita nila na ang LGBT is kilalang nila dahil nagme-makeup, nagugupit. Hindi kasi sa ganun eh. Dahil alam ko, mas maraming kayang gawin ng LGBT compare sa mga normal na gender. So, yung ang part ko is, dahil ang passion ko nga is community service, no? Kasi parang yun na yung naramdaman ko sa sarili ko. Parang dito yata ako. Kaya siguro hindi ako nagkaasawa. Sabi ko, naging single ako kasi baka ito talaga yung passion ko, no? So, gusto kong hikayatin yung mga LGBT. Sabi ko nga sa kanila, hindi lang kayo pang makeup, hindi lang kayo pang haircut, no? Kung ano nagagawa ng mga lalaki at mga babae, kaya niyong gawin. Di ba mas lamang mga LGBTQ kung tutusin kasi dalawang kasarian namin eh. Pwede kami lalaki, pwede kami babae. Right, di ba? Ganun naman eh. Totoo. Yes, so yun. At syempre, madami din naman talaga. Actually, lahat ng mga nasa LGBTQIA+, talented. Sobra. Walang hindi talaga. Talagang lahat ng mga kakilala ko na kabilang dyan sa sobrang talented nila. Sabi nga ni Catherine Bernardo as Joy sa isang pelikula, I am more, we can do more. Diba? Oo. At saka yung sinasabi ko kanina kay ma'am na nag-uusap kami, sabi ko, ang LGBTQ, provider ng family yan. Yes. Correct. Napaka-imposibleng walang LGBT na pinakikinabangan ng pamilya. Dahil ang mga LGBTQ, napakalambot ng puso ng mga yan pagdating lalo na sa pamilya. Yun ang priority Lalo nila. sa magulang. Yes. Oo. Yan, oo nga naman. At patungkol po diyan, matanong ko na din po, paano po naman nakakatulong po yung organization natin dito? Ano po, para po sa equality, rights, at dun po sa welfare ng ating mga kapatid or mga kasamahan dito sa LGBTQIA+ sa Batangas. So siguro po ang tingin ko, dahil nga po may mga programa tayo, ang province na nabibigay, like for example, itong gathering nga po na ito ng Pride Month, na kasiyahan na po ng mga LGBT magkita-kita sa ganong gathering eh. Doon nila nalalabas yung mga lahat-lahat. Yung hindi nila nagagawa sa bahay nila, at pagdating dito, open na. Kumembot, sumayaw, lahat, kolorete ng katawan, ng mukha, dito ilalabas, no? So, nakakalungkot nga lang kasi syempre, alam natin may mga kapatid tayo na hindi makapag-out. Totoo. Doon ako naawa sa kanila. But sabi ko nga, ay respeto yun eh. Choice kasi nila yan. Ang reason dyan is because sometimes, baka hindi tanggap ng pamilya nila na merong ganun sa kanila. Pero siguro, in time naman siguro, siya na rin na makaka-realize. Sabi nga ni Ma'am Sain kanina, tinatanong niya ako kung wala bang mga counseling. Sabi ko, hindi siya ganun kasimple na i-counsel eh. Kasi kahit po yung mga professionals, lalo na yung mga professionals, talagang tinatago na lang nila talaga. Yung fear nila hindi nawawala. At yung sasabihin ng mga tao pag nalaman, lalo po yung mga late bloomer. Kasi sa totoo lang po, noon ko rin po nalaman na may mga talaga pala kung kailan nagkaedad na, sa kanila naramdaman sa sarili nila na ganun sila. And nahihiya na sila ngayon na maglabas. Kasi inisip nila, paano sila tatanggapin ng tao? At saka sometimes they're thinking na baka it's too late na. Yes. Diba? May ganong mindset po. Napakaganda, no? Miss Gira? On my end po, my organization is Wagaywa Equality. We mainly focus on the health ng mga kapatid natin sa LGBT community. Alam naman po natin, no, up until now, yung HIV epidemic natin ay nakatuon pa rin sa kaisipan na ito ay galing sa mga bakla. Yun po yung binabasag natin. Everyone can acquire HIV. Lahat po tayo maaaring magkasakit ng HIV and hindi lang po siya sakit ng mga bakla. Kaya yun po yung focus ng advocacy sa organization namin. Nakakatulong po siya kasi happy naman po tayo na we have partnered with Provincial Health Office sa PHO po natin ng Batangas Province to conduct series of training, mga HIV caravan, nagtetest po kami ng malakuwakan sa community. We distribute publicly po yung mga condoms and lubes
kasi makakatulong po yun. So, aside from protecting our rights and the fighting for inclusivity in our province, we also do protect our health. Kasi, di ba, health is wealth up until the very end. So, mahalaga po na collaboration yung advocacy at saka yung health-wise po natin sa community. At saka parang, no, partner, ang nangyayari, parang you could be free while fighting the stigma. Yes. Diba? At saka parang more than just a organization, parang I see them as your primary support team eh. Diba? The support group na pwede mong takbuhan Correct. anytime, anywhere. Yes. Parang aside from the family, of course, talagang they could be your one call away. Yun nga yung sinasabi ko kanina at napagkwentuhan namin ni Sir Arvin kanina. Habang nagkwekwentuhan kami, kasi nandyan yung group natin dito sa Batangas Province na handang tumulong, Opo. handang umintindi, handang umalalay sa mga kapwa mga kapwa na LGBTQIA+. Nandiyan dyan lang. Actually, sabi nga niya, hindi lang din naman dito sa province. Siyempre, bawat municipality, may kanya-kanya yung grupo na pwedeng lapitan. Tama po. Diba? Yes po. And the knowing Parine and the Wagayway, all throughout the year, lagi naman silang nandyan. Pero my question is, as part of this community, bakit ba mahalaga na every June nagaganap yung ating Pride? At bakit meron tayong Pride every June? Kasi po, we believe na in our community, for the longest time, we are oppressed. Wala po tayong pantay na karapatan, kagaya ng mga cisgender heterosexual people natin, yung mga babae at lalaki na nabibigyan ng tamang livelihood, tamang karapatan sa pag-aaral, trabaho, kalusugan. Hindi po natin yung nararanasan before. And yung mga ancestors po natin, yung mga nauna po sa amin ni mother, yung mga mother po natin sa community, sila po yung lumaban talaga para magkaroon tayo ng laya ngayon. Kaya I think it's fair enough that we continue that legacy. It's fair enough na ipagpatuloy natin yung pagbibigay ng ekspresyon sa mga tao na nandito kami. We are here, we are queer, and we are not going anywhere. Maganda na nakikita ng mga tao na makulay tayong lumalaban, makulay tayong nag-exist. Yung mga rainbow flag po, maaaring katuwaan lang na maliwanag tayo sa kalsada at sa kalye pag lumalakad. Pero napakalaking bagay po na yon para ipakita natin sa mga tao na ito kami, normal tayo, pantay-pantay tayo, i-celebrate natin. Bakit month of June? I think, of course, happy nga po yung connection ng Araw ng Kalayaan. Di ba po? Tama June po. po siya. Malaya Malaya din po tayo. sana tayo Yes. na lumaban. At magrampa sa kalye, magdamit ng makulay para po sa ating karapatan. Tsaka ito yung pagkakataon na ipapakita mo talaga sa mga tao na eto kami, wala kayong magagawa. Ang kaya nyo lang gawin is respetuhin kami, tanggapin kami, at mahalin kami bilang tao. Akala mo yung simpleng Wagayway, yun na yun. Pero ang lalim, no? Ayun na nga. At doon tutungo ang sunod kong tanong. Ano po yung mga challenges and yung mga problems na na-encounter syempre ng isang LGBTQIA+. Challenges? Dami. Pwede po itong pwede siyang nakikita nyo sa ating surrounding environment or Yes. pwede ring personal Personal. experience. Okay, so yung challenges, sa akin personally, no, sabi ko rin kay Sir kanina nasa Boy Scout din ako. Diba? Pero nasa LGBT din ako. Doon ko napatunayan na ang pagtulong sa mga tao ay walang pinipiling gender. Yes. Mapalalaki ka, mapabakla ka, tomboy ka, basta ang passion mo is community service, magagawa mo. Siguro ang challenge dito, parang na-immune na ako eh. Parang hindi ko na siya nararamdaman. Then para sa akin, ang iniisip ko nila palagi is, ano ba yung magagawa ko? Hindi ako para makinig sa mga tao, sa mga bashers, ganito, ganyan. Kasi wala naman ako mapapala sa kanila eh. So as nasa LGBT ako, gagawin ko na lang kung ano yung pwedeng gawin na makakapagpasaya ako ng ibang tao. Mas maganda dahil tayo, masiyahin tayo eh. Mahirap, hindi siya ganun kasimpleng tanggapin, lalo na sa mata ng mga tao na hindi makatanggap ng mga katulad namin. O yun yung unang challenge namin paglabas ng bahay namin. Hindi mo alam kung sino ba yung ngumingiti sa'yo ng totoo. Maaari kasi ngumingiti, pero tabak, may sinasabi. Totoo yan. Pero kami nga, dahil ako siguro ay pinanganak na mahaba ang pasensya,
So, wala na akong pakialam sa kanila. Sa akin kasi is, as long na wala akong natatapakan tao, wala akong nasasaktan tao, gagawin ko yung magpapasaya para sa akin at para sa ibang tao. Yun. Oo, ang bongga naman. How about you po, Miss Gira? Ako po, siguro sharing one of the personal challenge din po of my life. Isa po ako sa mga estudyante na hindi nagkaroon ng, kumbaga ay kung ilalagay natin sa perspektibo ay pantay na pagtrato bilang estudyante sa loob ng paaralan. Bullying, discrimination Exactly. To be specific po, nagkaroon po tayo ng problema sa pulisiya ng isang institusyon wherein yung mga transgender woman kagaya ko po ay kinakailangan pagupitan ng buhok para lamang makapasok. Kinakailangan magdamit ng panlalaki para lamang makapasok. Isa po ako sa mga naapektuhan nun. At napakalaking challenge po nun sa akin not only physically, socially, but also mentally. It challenged me to my stake na paano po kaya tayo makaka-move forward sa ganitong bagay kung sa simpleng paaralan hindi po tayo natatanggap. Second home nga po, di ba? Kung ito rin yung school, paano po kung hindi rin tayo ligtas sa pangalawa nating bahay? Maaaring sabihin ng iba, buhok lang yan. Tutubo din yan. Pero the least of it is that buhay din kasi to namin. Pagkatao namin to. At karapatan sana natin. Sabi nga nung isa kong kasamaan, hindi naman nagsusulat ang buhok mo para ipagsagot ka sa exam. Wala naman niyang kinalaman. So bakit pinapakailaman? Which that led me to me dropping all my courses sa school. Kaya po hindi ako masyadong nakapagtuloy ng academics for the past 1 year. At isa po yun sa challenge kasi bilang isang kabataang estudyante, the only thing that I can do is to study. Pero inalisan po ako ng karapatang mag-aral. Pero happy naman po tayo ngayon na we are currently waiting na makagraduate kasi nalagpasan na po natin yan. At maraming salamat din po sa mga paaralan na patuloy na umiintindi sa karapatan at sa pangangailangan ng mga LGBTQIA+ students. Hindi naman po ito special treatment. Wala naman po kaming hinihiling na sana bigyan nyo kami ng special na karapatan. Pantay lang po sana. Pantay lang po sana na walang kinalaman ang buhok sa pag-aaral, walang kinalaman ang damit sa pag-aaral, at walang kinalaman ang pagkatao ko para makatapos ako ng pag-aaral. I've heard of it din na may nag-arise na ganyang cases dito rin sa ating sa province. And ang daming nag-voice out at using different platforms like the social media na Facebook and Twitter na ngayon ay X. Parang talagang umingay ito at nag-circulate all throughout different platforms. At sana sa mga ganitong pagkakataon at sa ganitong mga scenario, let's not forget what Sir Arvin is doing. Looking for the silver lining of everything. Di ba? Na ang dilim na. Nababalutan na tayo ng kadiliman masyado. Pero tingnan mo kung alin yung kahit maliit na tuldok na kikinang dyan, doon ka mag-focus at ma-enlighten talaga lahat. Oh, actually, partner, narinig ko din yan dito sa atin sa province. May mga ganyang school na kumbaga, strict sila pagdating sa ganyan. Na tama naman nga yung pinaglalaban na damit lang yan. Bakit, kumbaga, pinipigilan? Wala naman nga naman itong kinalaman sa pag-aaral ng bata. Oo. Sometimes kasi, kahit i-justify mo na ganyan, Oo. bago ka pa nagpunta dito, may norms of conduct na. Yun. Correct. Bago pa Yes. man ikaw sumalta dito, may naka-establish na. Yun. Napakahalaga na may ganitong organization na navo-voice out na, teka lang, hindi ba mas masarap mag-aral if you are being true to yourself? Yun. Pero sana Free. ma-consider in the near future. Yeah. Pero for now, my question is, paano nga ba natin gagawing inclusive and socially equal ang ating mga iba't ibang areas like sa school, sa working environment, Yes. at iba't ibang societal places dito sa ating community? Ako po, personally, I must say na madali na po siya ngayon sa probinsya ng Batangas kasi meron po tayong occurring na anti-discrimination ordinance on the basis of our SOGSC in Batangas City and in the province. Kaya kung i-apply po natin yun sa mga institusyon, either academic or workplace, I think madali po nating mas machi-cherish at mas mafa-functionize yung pagiging inclusive po ng society at ng isang institusyon. Hindi lang naman po siya parang pagdinig sa kahilingan ng isang grupo. Ito po ay pagtangkilik ng karapatan ng bawat isa na
At the end of the day, according to the Universal Declaration of Human Rights, lahat po tayo ay pantay-pantay na ipinanganak. So sana napaparinggan po tayong lahat. Ako nga po, yung stand ko nga po nung estudyante ako pakinggan nyo lang sana yung kwento namin. Baka man lang mahabag kayo. Pakinggan nyo, yung marinig lang tayo, diba? Hindi naman po kami naging humihiling agad na ito yung gawin, ito sana, ito yung mapasa, ito yung iba't isa batas. Pakinggan nyo muna kami. Intindihin nyo yung nangyayari sa amin. Wala kaming hinihiling na malaki. The only thing that we are asking for is for us to be heard. Para sana tumago sa puso nyo. That's it. For us to be heard. Acceptance lang. diba? Acceptance. Yun kasi yung importante. Dahil ang lahat ng LGBT talaga, pag naramdaman nilang hindi sila tanggap, doon nagsisimula yung problema eh. Oh. Diba? Doon nila na may isip na, paano ba ako gagalaw? Yun Hindi naman ako tanggap. Diba? Yung parang may binato na agad sa'yo, pero hindi ka pa naman nila kilala. No? So, siguro, patuloy na lang natin gumawa ng mga programa pa din para sa kanila, no? Para mas makatulong sa kanila na mas magpakatotoo sila sa sarili nila, 'di ba? Yun ang feeling ko ang pwedeng gawin. Mahirap kasi ang kaso nila. Mahirap maging ganito, hindi alam ng mga tao. Akala lang nila siguro simple lang yung ginagawa ng mga LGBTQ, pero hindi eh. Very challenging. Tapos every time na may encounter tayo, ang unang itatanong, kailan mo na-realize? Oo. Diba? Can we stop that? Ito pa yung tanong, Sir Ornad, bakit kayo dumadami? Hindi Oo. naman kayo nanganganak. Oo. At saka mahirap bang intindihin ang isang sitwasyon na, hello, this is me. I am a female soul trapped in a man's body. Mahirap ba yun? Di ba? Kaya mahalaga na hindi tayo nakikipagbakbakan eh. We wanted to be just heard. Tama Yes. yung sinabi ni Miss Jira and Sir Arvin. So ito na, Sir Arvin and Miss Jira. Doon naman uli pupunta yung tanong ko, gaano po kahalaga ang suporta mula sa family, sa community, and syempre po sa province? Yung may nararamdaman kayo na suporta, gaano po kahalaga yun para sa inyo? Para sa akin, at I think agree si Sir Arvin dito, malaking bagay po yung simpleng suporta. Kaya nga po parte ng komunidad namin yung mga alay. Yung mga parte ng mga heterosexual cisgender community na hindi parte ng LGBT na sumusuporta sa amin, tinatanggap po namin sila at kinakalinga kasi maganda po yung may support system ka in such a way na hindi lamang maiintindihan ka, hindi lamang kaya kang samahan kung ikay nalulungkot, kung hindi para intindihin din yung ipinaglalaban ng komunidad, kung ano yung sigaw natin, kung ano yung gusto nating matamasa sa komunidad. Hindi po kasi nakuha na namin yung suporta sa community namin. Iisa po tayo ng layunin. Iisa yung kasunduan ng LGBT na tayo ay pakikinggan, tayo lalaban sa pantay na karapatan at iwawagayway natin ang makulay na bandera. Okay na po kami doon. Yung suporta galing sa labas ng komunidad, yun po yung mas masarap din eh. Kasi yun po yung indicator ng success na naintindihan kami, nalaman yung pangangailangan namin at patuloy kaming minamahal at sinusuportahan. Kaya napakahalaga po nun. I think isa na lang pong word kung bakit siya mahalaga, it saves lives. Nakakaligtas po siya ng buhay. Napakarami po ng mga nasa community namin na prone po sa mga suicide at trigger warning po sa mga suicidal ideation, sa mga hindi magandang naiisip sa katawan. Kasi nga po we are currently under depression because of our oppression. Mahirap po siya. Yung simpleng suporta lang sa mga kapwa namin, napakalaking bagay na po. Nakakaligtas po yun ng buhay. Ako, ang pinagpapasalamat ko talaga unang-una, yung suporta ng pamilya. Napaka-importante nun sa akin. Dahil panganay ako sa 7 magkakapatid. So, kaya pagyayabang ko talaga. Ako talaga nagpa-aral sa lahat ng mga kapatid ko. Wow. Okay, so kaya ako taas no ako. Hindi ko ipagyayabang pero nagpapasalamat ako kay God dahil ginawa niya akong instrumento ng yung kalambutan ng puso para sa pamilya, no? Yung suporta nila at pagtanggap nila sa akin bilang ganito, kita ko sa kanila yung pagmamahal nila sa akin, todong pagmamahal. Wala akong narinig na, bakit bakla ka, bakit ganyan ka, wala. Actually, silang anim, may asawa na sila lahat. Ako na lang yung natitirang single, no? Pero sabi ko, ito talaga siguro yung destined for me. So wala naman ako magagawa, kaya ini-enjoy ko ang lahat sa ganito. Yung suporta naman ng community, parang para sa akin, hindi lahat sa community sumusuporta.
no? Even though alam natin na mahalaga yung suporta, we can't please them, no? Kung sino tumatanggap sa atin, appreciate natin. Yung hindi, wala tayong magagawa doon. And of course, ito naman sa pagdating sa province, no, malaking bagay para sa amin. Yung makita namin iba't ibang bayan, 'di ba? Yun nga sabi ko nga kay Sir Osnard kanina. Sabi ko in the future, ang iniisip ko yung engagement ng mga members para mas ma-appreciate nila yung mga programs and activities na binibigay ng province. So that's why pinag-aaralan namin kung ano ba yung mga pwede pa namin gawin para mas ma-engage pa sila. Yun po. We don't just voice out. We make sure it's amplified. Yes. Diba? At saka nakakatuwa kasi parang ako ay napareflect doon sa sinabi ni Sir Arvin na alam mo yun, may mga asawa na yung mga kapatid mo. And yet, baka ito yung isa sa calling ko while I existed. Na Yes. to stay din ng matagal kasama ang aking mga magulang habang ang ibang part of the family ay nag-establish na ng kanya-kanyang mga pamilya. Di ba? Parang Actually, sa Sir Osnard, maisingit ko lang, naisip ko nung yung huling kasal ng kapatid ko. Parang kaya sabi ko, may iyak ako. Parang feeling ko, sabi ko, pwede ko na kayang tanong kay nanay kita na, ako na po yung sunod, ako na lang yung wala. oo. Pero di ba hindi naman Kasi nasa puso natin yan Kung gusto natin mag-asawa, choice talaga yan. And alam ko sa sarili ko, from the very start na naging ganito ako, tanggap mo na talaga siya. Hindi ako na-attract talaga sa mga babae. Sorry, mama. Hindi reality tayo. Yung parang bata pa lang ako, naramdaman ko na I'm different. Kakaiba ko. And tinatanong ko sa sarili ko, bakit ganitong nararamdaman ko? Bakit nagkakagusto ko sa katulad ko? Parang teka muna, may sakit ba ako? Yun yung una kong tanong. Sakit ba ito? Yung una isipin mo, parang may mali. May mali. Pero hindi pala siya mali. Pero Parang hindi ako kaparehas ng iba. ayun, since elementary days, classmate mo, tapos kinikilig ka, pareho kayo. Ano ba to? Totoo yan, nangyayari talaga. Oo. Yung partner ko dito, yung katabi ko dito, habang nagsasalita ka, kinikilig din. Hindi kasi it's reality. Reality siya. Flashback. Doon siya nag-start. Na parang sabi ko, ba't ganon? Kaklase ko siya, grade 5 kami. Parang nagkakagusto ako. Ano ba to? Mapapatay ako sa bahay nito. Yung bang mindset ko. Hanggang I realized, ito pala yon. Hanggang nagdire-diretso na, yon. And it's normal and it's beautiful. Ang ganda. Diba? Oo, totoo. Yun. Napareflect din ako. Sino ba yung kinilig ako nung Parang element? after nung sharing ni Sir Arvin, parang tayo na pa. Kasi aminin mo natin o hindi, we're still praying na that perfect match ay darating in no Yep. time. And knowing our community, we are very hopeful. Yes, We are very hopeful. Sana. Love is love. Yes. Yes. Now, wait, going back, ano wala tayo? Kasi po din yung crush mo. Kasi mentioning the support ng ating government, ng ating pamahalaan, alam natin na it's been almost more than, if not more than, almost 20 years na nakabinbin yung ating SOGI SC bill. Yes. From our perspective, from your perspective, ma'am and sir, what do you think is the reason behind kung bakit parang ang tagal? And we as Batanggenyo members and counterpart of this community, paano kaya mangyayari or ano yung magandang gawin na magsa-start sa atin para maka-contribute sa ikabibilis ng sa batas nitong bill na ito? On my end po, personally, 22 years old po ako. Mas matanda po sa akin nung final yung batas na yan. Nakakaloka. 26 years na po siya. Simula pa po kay late Senator Miriam Defensor at saka Akbayan Eta Rosales na representative. Sila po yung kaunahan. That was 2000. Ilang taon na po. Bakit po ang tagal? Ayaw man po nating magsabi ng mga bagay. Pero I think, personally, ang nakikita ko po ditong problema is that they do not understand us. They don't want to understand us. Therefore, na isasawala, na hindi po napaprioritize yung batas na yon. Majority, nung this past few Senate positions na po ng mga umupo, marami na pong times na tinry siyang
i-hear, tinry po siyang i-settle, pero hindi pa rin po nila nakukuha yung konsepto nun. And I think what our community can do is for us to help them understand na hindi po ito, yung batas na po na ito ay hindi po para ikasal yung dalawang bakla, hindi po ito yung batas para mapalitan yung Correct. totoo kong pangalan, wala pong ganon. Hindi po ito yung batas na para meron kaming sariling banyo. Yun po kasi yung alam nila ng mga myths and misconception. When in fact, ang gusto lang naman po ng batas na ito ay protektahan tayong lahat because everyone has SOGSC, sexual orientation, gender identity, expression, and sex characteristic. Lahat po tayo ay parte, nasa pangalan po ang identidad natin ng batas na yan. Akala po kasi nila sa mga bakla lang to na, hey, pag naipasa yung batas na yan, ikakasal yung dalawang bakla na kapitbahay namin. Eh ano? Diba? Eh papalitan yung pangalan ng bakla, gusto maging babae. Eh ano, 'di ba? Hindi yun po yung nakikita kong problema. They don't want to understand us kasi they think it's a special treatment when in fact it's not. So yun lang po. The only thing we can do, help them understand yung mga ganitong bagay. Yung simpleng pag-upo natin dito, Yes. Sir Arvin, malaking bagay na po ito para ipahayag namin sa buong Batanggenyo na talino, puso, Batanggenyo, na hindi naman po siya hindi po siya mahirap intindihin. Napakadali lang po. As long as you heard us, you tried to accept us, and you accept the reality that we are existing, okay po yung batas na yan. Para po ito sa ating lahat. Mabuhay. Charing. Siguro ako, Kuhan, ang gusto ko lang itanong din sa kanila kung bakit ayaw nilang apurbahan. Alam ba nila yung tanong na, what is life without bakla? Sino ba nagpapaganda at sino ba nag-aayos sa kanila? Kailangan pa ba nating ipaliwanag sa kanila kung ano ang role ng LGBT community na pinakikinabangan ng lahat? Aminin natin o hindi. 'Di ba? Parang nakakalungkot lang na parang nananawa na ako sa issue na yan na hindi na na-approve yan Sochi bill na yan eh, 'di ba? Parang sabi mo nga 22 years old ka pa lang, sobrang tagal na. Siguro tama ka, they don't understand us. Siguro nga baka kailangan, ano ba bang pwede natin gawin for them to really understand kung ano yung pinagdadaanan natin at kung ano ba talaga tayo. Sana ay tayo ba magdadasal para sa kanila? Na sana ma-enlightened sila, na sana ma-realize sila na tao ang mga ito. Yun lang naman yun eh. Kasi kung nire-respeto nila ang ibang tao, yung ibang gender, sino kami parang di respeto? Diba? Eh pare-pero naman kami. Pare-pero lang tao, diba? Ayun, nakakalungkot. Alam mo, partner, yun nga yung nung nagkakwentuhan kami kanina ni Sir Arvin, sabi niya, simple lang naman po ang gusto namin. Pagkakapantay-pantay. Doon ako sabi niya, tao din po kami. Sabi niya, yun lang naman po ang hinihiling namin. Ang pagkakapantay-pantay. Huwag niyo po kaming tingnan na iba sa inyo. Dahil naging ganito po kami, magiging iba yung tingin. Simple lang po. Hindi po kami sakit. Yes. And kagaya na nabanggit ni Sir Arvin and Mama Jira, pagdadasal ba natin sila? Yes, we should. We should. At ipagdasal natin na soonest in time, in God's perfect timing, ay alam mo yun, everything ay umayon na. And dito nga sa atin, locally here in Batangas, we are very blessed kasi ang Kapitolyo, Yes. ang ating Govi, ang ating napakagandang alay, ay talagang suportado ang ating community. When in fact, if I'm not mistaken, ay this coming week na ata, ay may mga upcoming activities ang ating parine for our Yes. Batanggenyo LGBTQIA+. Yes. So we would like to invite everyone to join the 11th Pride Month celebration ng Batangan this coming June 16, 2026 dito po sa may Kapitolyo sa ating Dream Zone. So, mag-expect po kayo ng mga parade, of course, na magmumula sa Kapitolyo papuntang Lawas, Ayan. then pabalik ulit sa Kapitolyo. And of course, kailangan nilang mapanood ang mga inihandang contest ng parine para sa ating mga kapatiran. Yon. And of course, we would like to thank Governor V for this. Yes. Kasi hindi naman ito magiging possible without her support. Kaya yun, clap, clap, clap para kay Gov V. Siguro kaakibat din po ng Pride celebration natin next week ay yung pag-incorporate po natin ng kahalagahan ng pagtingin sa ating kalusugan. So magkakandak pa din po ang Wagaywa Equality together with the Provincial Health Office ng mobile caravan for HIV testing and STI testing para sa kapatid po nating LGBTQIA+ community and to everyone na gusto pong malaman yung status nila when it comes to their HIV status. Siguro, yes. Alam mo, yan yung isa sa pinakamahalaga
na nagiging programa ng ating pamahalaan when it comes to LGBTQIA+, na talagang tinututukan natin pagdating sa kalusugan yung mga kapatid natin dyan. Talagang nagagabayan sila kung paano ba ang tamang pangangalaga sa katawan, yung mga vitamins, supplements na kailangan, nandito lagi ang pamahalaan panlalawigan para suportahan sila. And knowing our capital, knowing Govi, ayaw niya nung sige ito lang. Hindi. Oo. Knowing Govi, gusto niyan holistic, all out, even for our LGBTQIA community. Kung ano lagi yung makakaganda, makakabuti, makakapagpaayos, dun lagi tayo. Ang ating legit na mommy. Yes. in Batangas. Ayan. Pero before we end, siguro let's wrap this conversation, this napakagandang kwentuhan ngayong umaga with question. We have 2 words and pili lang kayo. For you, Sir Arvin and Miss Jira, alin ba? Pagmamahal or pagtanggap? Thank you so much for that wonderful question. Wow, that was a very interesting question. I think it will always boil down to love. Pagmamahal. Kaya nga po yung laging tema ng national pride natin is love laban, di ba? It will always boil down to love. It will always go down to love dahil with love comes acceptance. When, di ba nga po, ilagay po natin siya sa isang konteksto. Pag minamahal mo yung tao, tinatanggap mo lahat eh. Masama, maganda, pangit, mabuti. Love is love. And love deserves everything. Sasagot pa ba ako? Siguro ako, hindi na ako. Love, of course. Kasi sabi nga niya, di ba, hindi mo mapapag-aralang tanggapin ng isang tao Yes. kung walang pagmamahal at hindi mo nararamdaman yung pagmamahal sa puso mo. So, importante yon. At alam naman natin na lahat, ang root kung bakit nandito tayo is because of love. Diba? Yun ang unang ibinigay sa atin ni God, magmahal. Magmahal tayo. No? So, I love you, Mom. I love you, Mom. At yan po, syempre bago natin tapusin talaga itong program natin, itong kwentuhan natin, i-invite nyo po ang ating mga kasamahan. Of course. Of course. Tara na po. Parinin na. Parinin na! Yun. So, yun yung ating tagline dito. No? So, we would like to invite ulit yung mga kasamahan natin this coming June 16, 2026 para po sa celebration ng Pride Month. Gaganapin po sa Dream Zone, Capitolio, Batangas City. So, happy Pride Month po sa inyong lahat and maraming salamat. So, magsama-sama po tayo next week sa Tuesday po. Alas 5 po, nag-i-start up mong pumila ang Sangkabaklaan para po sa ating Pride Parade. And of course, mamimigay po tayo ng mga flags, rainbow flags. Wear your best Pride outfit. Talaga pong ito ay selebrasyon ng kulay, pagpapalaya at pagtanggap at pagkakapantay-pantay. See you there po! Ayan, Yes. excited na ako dyan. And for sure, marami rin sa ating mga kababayang Batanggenyo ang personally ay magtutungo dito sa ating Capitol Grounds para makaisa sa ating most awaited 11th. Tama? 11th na. More than a decade na Batangan Pride March celebration sa ating lalawigan. Alam mo, partner, ang isa sa lagi kong inaabangan dyan, yung kanilang mga kasuotan. Yes. Yes, the Festival King and Queen. Ayun. Dahil doon ako humahanga kung paano nila binubuo yung kanilang mga kasuotan. Kasi sa pagbuo ng kasuotan, may kanya-kanyang kwento din silang ibinabahagi dyan. Kaya talaga namang isa yun sa kaabang-abang. Yes, and this is the first time also na nagpa-contest ang Parine ng tourism video ng bawat bayan. Yun. So, this is something new doon sa pa-contest ng Parine. At syempre, salamat din sa efforts ng ating mga kapatid from the PSWDO. Yes, Sir Maru, hello. Yan, nandyan siya. Si Ma'am Ethel, of course, si Ma'am Vanya, si Ma'am Eva. Yan. Tulong-tulong naman. Support naman ng PSWDO pagdating sa ganitong klase ng mga activity ng LGBT. Sir Ronnie po. Yes. Mga alay po natin pagdating sa welfare. Of course, nga Yes, pala. may aabangan pa po pala tayo ang internet Yes, sensation. ang very Batanggenyo trending. Pride. Yes. Yes. Sir Dr. Ronnie Endozo, ang CEO ng Kapitbalay, will be Wow. delivering the message and Yes, our guest speaker for the Yes, entirety resource of the speaker, province. of course, So, yes. abangan po natin yun. Maganda po. It will be very, very much inspirational. Ayan, kaya naman sa ating lahat, lalo't higit sa ating mga
kapwa Batanggenyo dito sa lalawigan, ala ay parinin na ho kayo sa June 16 at sabay-sabay nating iwagayway ang ating mga bandera sa ating 11th Batangan Pride March celebration. And once again, partner, muli maraming salamat dahil talayo ay napaunlakan at nabigyan ng pagkakataon na makasama at makapulot na magagandang kwento at inspirasyon ngayong umaga dito sa ating programa. Of course, kasama ang ating kapatid again mula sa Wagayway Equality Incorporated, ang ating Deputy Officer and Transgender Focal Person, Miss Jira Samson. Siyempre, nakasama din natin ang ating President ng Parine Promoting Advocacy, Hello po. Rendered in Neutral Equality Incorporated, Mr. Arvin Valencia. Yan. At alam mo, partner, para lang po sa kaalaman ng lahat, hindi lamang po ito para sa mga LGBTQIA+ community. Ano po, ito po ay para sa lahat. Inaanyayahan po kayo para masaksihan nyo kung paano kagaganda, kagagaling ang mga talentong ipapakita ng ating mga kapamilya. Ayan, ng mga LGBTQIA+. Kaya po, inaanyayahan kayong lahat. Kung gusto nyo pong manood, kung wala naman kayong gagawin, na kayo ay nandito malapit lang sa area, pwede po kayong maluod at suminsay dito sa amin, sa Kapitolyo. Kaya naman sama-sama po nating ipakita na sa Batangas, may puwang ang bawat tinig, bawat pangarap at bawat kulay. Dahil ang tunay po na lakas ng isang komunidad ay nasusukat sa kakayahan nitong magmahal, umunawa at tumanggap. Kaya naman ang ating pagbati muli ng Happy Pride Month! Ayan, at syempre po sa ating mga kababayan, kung nais nyo po muling mapakinggan at mapanood ang ating episode ngayong araw ng Miyerkules, aba ay maaari nyo po itong balikan sa ating official Facebook page na Batangas PIO. Kaya naman palambing po, pa-follow at pa-like po ng ating mga official social media accounts para po sa iba pang mga updates. Gayon din ay subaybayan at magkakarinigan po muli tayo ngayong araw ng Friday para po sa panibagong edisyon at bagong pagpasada ng inyong programang pangkaalaman, impormasyon at pagbabalita. At syempre, hindi po natin makakalimutan ang ating technical team na nakasama ngayong umaga sa ating pagbiyahe. Sa pangunguna po ni Direk Katsi Catalana na nandito po sa ating studio. Yan. Thank you po, ma'am. At syempre, sa inyo po na aming mga manonood na hindi po bumitaw at patuloy na tumatangkilik sa ating biyaheng Kapitolyo. Ang ating supportive and beautiful ally, Yes! Ma'am Katsi. Thank you po, Direk. At syempre, lagit-lagi sa ngalan po ni Governor Vilma Santos Recto at ng pamahalang palalawigan ng Batangas, muli, this is yours truly, Arnold Tabares Jr. Nang isang pamahalaang may talino sa serbisyo, puso sa tao, at lahat para sa Batanggenyo. Ito po si Cheryl May Halili. At magkita-kita po muli tayo sa susunod na episode ng ating pagpasada para po sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Batanggenyo. Muli, ito po ang ating Biyaheng Kapitolyo.